God, magandang maga sa ating lahat, isang mapagpalang araw at tayo din ako sa bahay ng ating Panginoon. Tayo po ay magpasimula sa pagbasa ng isang talata, dalawa, sa Genesis chapter 1, verse 11. Chapter 1, verse 1. Chapter 11, verse 1. And the whole earth was one of one language and of one speech. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime, and had they for mortar. And they said, Go to, let us build us a city, and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the earth. And the Lord came down to see the city, and the tower, which the children of men builded. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, and let us go down, and therefore confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they leapt off to build the city. Amen. And then last verse. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there compound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of the earth. Then next, sa Philippians po, chapter 2. Okay, Philippians chapter 2, verse 1. If there be therefore any consolation of Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being one of one accord, and of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Tingnan natin mga kapatid sa Tagalog translation ng Philippians 2 verse 1. Okay? Yan na ba yun? Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroon anumang mahinahong awa at habag, then next verse, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig, ng mga kaisa ng akala, at isa lamang na pag-iisip. Tuloy, next. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Last verse siguro.
Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito, na kay Kristo Jesus din naman. So, ang Diyos ang magpala, no? Sa kanyang mga salita, tayo manalangin. Let's bow our heads. Mapagpala at mahabaging Diyos, marami pong salamat sa mga salitang ito. At ang lahat ng papuri, pasalamat ay sa iyo. Ang lahat ng kataasan ay sa iyo, sapagkat ikaw ang mayakda ng mga talatang ito at ang mga pangungusap na ito. Sa umagang ito ay pagkaloob mo sa amin ang pagkaunawa at mga pahayag. At ito'y maging kalakasan ng iyong munting iglesia, maging kasagutan sa lahat ng mga katanungan, at maging katatagan sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Lord, sa mga salitang ito, at mamaya patuloy mong katagpuin ang lahat ng mga karaingan, dalangin na ilalapit at idudulog, at ikaw magbigay ng kaganapan sa lahat ng ito. Kaya ikaw mag-take control, Lord, sa munting oras na ito. Ikaw magbigay ng kalakasan, kapahayagan, Lord, patience sa bawat pakikinig ng iyong mga salita, ay dumating ang maliwanag na pagkaunawa, maging sa mga baguhan man o bisita man ngayong umaga. Salamat sa iyo, Lord. We give you back all the praise and glory in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Glory to His name. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran na narito at nasa loob ng panambahan at nasa labas ng mga pagtitipon, maging sa mga online. Ay happy Sunday po sa ating lahat ng mga listener o follower po natin dyan sa other side. Now, nice kong pag-usapan po natin itong maiksi lang na title na pinamagatan natin na One Mind. Kung tatagalogin, isang pag-iisip. Can you say amen? At hindi po mahirap, di ba, intindihin yung ating title, iisang pag-iisip. Now, paano po mangyayari na napakaraming pag-iisip? Gagawin mong isang pag-iisip. So ito po ay nangyari, una, doon sa Genesis. Kaya lang ang kanilang lingwahe, mga kabatid, ay pinag-isa. Amen, ang kanilang leader na si Nimrod. Ngunit ang kanilang tinatawag na ang kanilang mga belief, ay pinag-isa. Amen, upang sila'y makabuo ng isang tinatawag nating gusali na ang motibo ay pantayan or higitan pa ang Diyos. Amen? At yun po ay nakita natin dito sa Genesis na ang mga tao ay magkaroon ng isang lingwahe. Okay? Magkaroon ng isang lingwahe. So nagkaroon sila ng pagkakaunawaan. Nagkaroon ng one speech. Amen? At naisipan nila na magtayo ng tinatawag na templo, tower, and they said, "Go to and let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth." So yung pong ginawa nila, mga kabatid, ay minanmanan ng mga anghel. And the Lord came down to see the city. Amen. Ang Panginoon ay bumaba pa upang aktwal na ma-investigate ang city, which the children of men builded. And the Lord said, "Behold, the people is one." Amen. Even in these last days, amen, when the Lord came down and behold the cities, the same statement, "And behold, the people is one. They have one
They have all one language. And this they begin to do. And now nothing will restrain from them. Now sa ating panahon, mga kapatid, when the Lord said, "Behold, the people is one, and they have all one language," ang tinutukoy po, mga kapatid, ay ang kaganapan ngayon sa ating kapanahunan na nais ng taong gumawa ng isang gobyerno, one world government, ng isang one world court, at ng isang tinatawag na one world health. Diba? Yung tinatawag na world health, one world religion, diba? One world police force, lahat puro one world. Amen. At ito na po ay in the making na po at nangyayari na. Amen. At ang tinatawag na pagkakaisang ito, amen, ay sa tingin ko ay walang makakapigil, kundi ang Diyos lang. Di ba? Can you say amen? Walang makakapigil kahit sinong makapangyarihang nasyon ay hindi po mapipigil yan sapagkat yan ay nabubuo. Di ba? Yan ay pagsasama-sama ng mga nasyon. Yan ay pagsasama-sama ng kapangyarihan. At doon ibibigay nila ang kanilang buong lakas, ang kanilang buong pag-iisip, di ba? Ang kanilang buong suporta upang maitayo itong tinatawag nating one world government, one world system. Amen. Pero sa verse 7, "Go to, let us go down, and therefore compound their language, and they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from the face of the earth, of all the earth." At alam natin, mga kapatid, ay yung unang tinatawag na pagsasama-sama na naganap doon sa Genesis, sila ay ikinalat ng Diyos. Kinumpaw ng kanilang language. Ginulo ang kanilang mga lengguwahe. Amen? At sila'y nangalat sa balat ng lupa. Hindi na one mind, kundi iba't ibang pananaw. But in these last days, nag-gathered na naman po sila, mga kapatid. At ang motibo is to build a tower na kung saan ay paniwalaan nila na ito ay gate of God. Amen? Alam niyo po ba, mga kapatid, dito sa tinatawag nating Middle East, dito sa Palestine, ay nakabuo na sila ng tinatawag nating one world gathering ng lahat ng buong mundo. At dito sa isang tinatawag nating court, magkakasama, mga kapatid, na itinayo ang tinatawag na templo ng Muslim, itinayo ang templo ng Hudyo, itinayo ang templo ng mga Kristiyano, no? Sa isang place, mga kapatid. At ang motibo, at least tayo ay nagkakasama-samang manambahan sa isang place. Pero siyempre, kung Muslim, pupunta sila doon sa Muslim, di ba? Synagogue. Kung Hudyo, doon sa Jewish synagogue. Di ba? Kung Christian, lahat na yan, Catholic, Protestant, magsasama-sama sila doon sa templo ng Christian. Meron na po ngayon, mga kapatid yan, sa Palestine. Amen? Na kung saan ang motive ay magkaroon ng ecumenical, tinatawag na Council of Churches, na matutunan, pag-aralan ng mga Muslim ang reliyon ng mga Hudyo, matutunan ng mga Kristiyano, pag-aralan ng mga reliyon ng mga Muslim, pag-aralan ng reliyon ng mga Hudyo, at magkaroon lang sila ng iisang tinatawag na pananaw. Di ba? Yun tinatawag na one world religion. Amen? At papunta na po doon ang tinatawag na pangarap ng mga tao. Kapag ang image na ito ay lumakas, yun sa Revelation 13, amen, at naging makapangyarihan at na-recognize na ng buong mundo, ito'y magiging isang established na kapangyarihan. Beast means power.
Di ba? Kapag ang beast ay umahon at ito'y naging isang kapangyarihan, i-rule out nila ang buong mundo na magkaroon lang ng one world religion. Can you say amen? Na kung saan isusuko ng mga religion ang kanilang mga belief. Diba? At i-consider yung tinatawag na bagong tinatawag nating pananampalataya. At kung hindi, alam natin ang Revelation 13, amen, ay ilalapat nila yung tinatawag nating restriction na walang makakabili kung walang number of the beast, walang makapagbibili kung negosyante ka kung walang number of the beast, walang makapagpapagamot without the number of the beast, di ba? At walang access sa anumang mga benefits kung walang number of the beast. Amen? Ikaw ay tinatawag na blacklisted kung walang number of the beast. Amen? So sa madaling salita, through digital IDs, i-implement nila yan. I-roll out yan sa buong mundo this 2030. Okay? 2030 ang deadline. So ano tayo? 26. So, within 4 years, amen, sa ayaw at sa gusto mo, at kung hindi ka mag-comply, ay terminated ka. Data, terminated. So, alam natin, bago maghanap yan, may promise ang Diyos na uniting time and sign. May promise siya na invisible union of the heavenly bridegroom and the earthly bride. May promise siya na may magaganap na uniting ng tinatawag na bride at groom. At magkakaroon ng one mind, one faith, one Lord, one baptism. Can you say amen? At of course, bago maganap yung tinatawag na unity o rule out ng buong mundo, magaganap muna yung unity of the faith. Do you believe that? Kasi may promise siya na rapture. Hindi naman niya agawin ang hindi nakakaisa. Di ba? Sabi niya, if the church only knew its position, one day the rapture will come. So ang position, mga kapatid, ay ang tinatawag na pananampalataya. Ang position ay ang adoption. Ang pagkupkup, yung placing of a son. Kailangan i-place ka positionally, perfectly, doon sa iyong rightful position. Kasi kung hindi ka mailagay sa iyong rightful position, ikaw ay hindi makapag-manifest, hindi makapag-ooperate sa iyo ang tinatawag na salita ng Diyos completely. Kaya ilalagay ka muna niya sa kanyang rightful position. At yun po ay in the making na po. Amen? So kung may magsasabi, paano kung hindi ma-unite? Maring ganon, di ba? May magsasabi. Hanggang ngayon, di nagkakaisa maging sa end time. Nag-preach din ang prophet na unbelief does not hinder God. Kung hindi magkakaisa, amen, so what? Kasi sabi ng prophet, unbelief does not hinder God. So ito ay mapapabilang sa unbelief. Pero ang true bride of Christ ay iisahin sa isang pananampalataya. Sila ay dadalhin doon sa one mind. Kaya sabi doon sa Philippians 2, fulfill ye my joy, that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Dadalhin talaga tayo doon sa tinatawag na iisang pag-iisip. So kung sa ang ministrong si Pablo nagsabi, punuin ninyo ang aking kagalakan, na kayo nga ay magkaroon ng iisang mga pag-iisip sa isa't isa. Magkaroon ng iisang pag-ibig at nasa iisang tinatawag na dako, one accord. At nasa iisang kaisipan. Amen. Kaya sabi sa verse 3, let nothing be done through strife or vainglory. Kung gagawin nyo ito at susundin nyo ito, ay huwag nawang sa tinatawag na pansariling kaluwalhatian
o sa pamamagitan ng pagkakabahabahagi, di ba? Or hidwaan. Kasi kung ipipreach mo ang one mind at sasabihin mong kung di kayo sasama rito, impyerno kayo. Di ba? Kung hindi nyo kikilalanin ang aming apostol, di ba, na siyang ulo ng iglesia, ay lost kayo. Ay yun, sabi sa verse 3, wag nawang gawin. Kasi kung ipipreach mo ang one mind, tapos ang gagawin mo, tatakutin mo yung tao, lalagyan mo ng fear. Di ba? O kaya ay bibigyan mo sila ng mga hidwaan. Yan, di natin yan kakampi. Excommunicate natin yan. Ihiwalay natin. Tawagin natin yan, sidetrack. Itong nasa kanan, tawagin natin yan, righties. Ito nasa kaliwa, lefties. Huwag nawang maging ganon, sabi ni Pablo. Huwag nawang true strife. O lalo na yung vainglory. Kasi mga kapatid, sa intellectual ng tao, napakadali lang isahin yan. Una, ipakilala mo yung posisyon mo. Sabihin mo, ako ang mga propeta ng mga propeta. Ba, meron na, di ba? Ang makikinig sa aking tinig ay magiging isa. At ang hindi ay parurusahan. Marami pong nag-i-implement na ng ganyan, ng one mind. Di ba? At ang inilagay sa puso ng mga tao ay fear. At ang iba ay ang hidwaan. Yan ang sinasabi ni Paul. Kundi ang tunay daw na one mind ay yung lowliness of mind. Kababaan ng pag-iisip. Let each esteem other better than themselves. Can you say amen? Mas ariin ninyo ang iba na mas mabuti kaysa sa inyo. Hindi po ang mindsetting ngayon ng mga religious group, mas mabuti kami. Mas mayaman kami. Mas marami kami. Mas, magaganda kami. Ano yung pagandahan? Hindi po beauty pageant yan. Di ba? Mas mayayaman kami. Ay, hindi naman payamanan yan. Mas maraming mayaman na simbahan. Yung Latter-day Saints, mas mayaman yun. Di ba? Yung Vatican, mas mayaman dahil ang kanilang church decked with gold and ornaments of gold at marami pang mga palamuti. So, sabi ng Bible, but in the lowliness of mind, sa kababaan daw ng pag-iisip, pababaan pala. Hanapin mo ang body na mga ministro ay nagpapababaan, hindi yung nagpapataasan. Di ba? Makakita ka ng camp meeting, may magbe-break. Pagsunod ng isa, ito ang mas malalim. Di ba? Pagsunod ng isa, ito ang inyong pakinggan, mas malalim. Ano yun? Pataasan, paligsahan. Yung camp meeting na totoo ay dovetailing, pababaan, humility. Amen? Let each esteem other better than themselves. Amen? So, itrato mo, ariin mo ang iba na mas maigi kaysa sa'yo. Let's say, may na-bless. At ang Espiritu sasabihin, layo ng turo nun kaysa sa'yo. Buti ka pa, mahal na pastor, mas malalim yung turo mo. Sasabihin ng pastor, hindi. Pare-parehas lang yan. Di ba? One mind lang yan. One revelation lang yan. At nandun lang sa anggulo na yon na dinadrive niya na kung saan ay. Kasi kung lahat gagawin ng Panginoon na malalim, paano yung mga tinatawag na mga, di ba? Na hindi naman nakadesign para doon sa malalalim. Kaya ang body of Christ, mga kapatid, ay variety ng gifts. Kaya mga kapatid, may nagtanong, is the bride of Christ have the ministry before the rapture? Sabi ng yes. Amen? It is the body of Christ consists ng fivefold ministry. But their ministry is so humble. Amen. Kaya ako po yan na-touch. Amen. Merong isang kapatid, kamanggagawa. Pastor, ano ba masabi mo? May membro ako. Dinodoktrinahan ako na sabi sa akin ay back to the tape. Kung hindi daw ay
hindi mayu-unite ang tinatawag na buong body of Christ. Ganun ba ako? Wala namang masama, back to the tape. Hindi pastor kasi dinodoktrinahan niya ako na sa church daw dapat na i-play na ang tape. Anong gagawin ng pastor nyo? Taga-play. Taga-play, tsaka taga-prayer, opening prayer. Wala pong masama, mga kapatid, sa tape playing dahil prophet naman natin yan. Pero pwede natin yang gawin doon sa ating mga bahay, di ba? Sa mga special service na pwedeng, makikinig tayo ng tape, Okay? Pero sa ating panahon ngayon, dito sa mismong main service natin ay fivefold na po. Fivefold na po. Ang ibig sabihin ng fivefold, apostles, evangelists, prophet, teachers, ano pa yung isa? Pastor. Nakalimutan ko yung gift ko. Pastor. Diba? Yan po ay 5 lupi. Diba? Na tagapagpakain sa iglesia. At sabi ko, mahal na kapatid, huwag kang mag-alala, mismo doon sa ating mga brother, doon sa Amerika, divided ang church nila sa tinatawag na tape service at saka fivefold ministry. Sa umaga, hindi ko alam or vice versa, tape service. Sa hapon, sa Branham Tabernacle, fivefold service. So kaya, wag kang mabothered, sabi kong ganon. Maging sa kanila para lutasin yung problema na yan, ay ganon ang umiiral sa kanila mismo doon sa church na yan. Kaya sa atin, mga kapatid, I'm inclined to believe na ang paniwalaan ko ay ang Word made flesh through fivefold ministry. Because before, merong Word made flesh through the prophet, Malachi 4:5 and 6, then Revelation 10:7. But in these last days, mga kapatid, merong Word made flesh in the form ng tinatawag na fivefold ministry. Hindi, ang fivefold ministry kasi ngayon, hindi na nagkakaisa. Totoo yan. Pero merong true fivefold na nagkakaisa. Sila ay little group, minority. Can you say amen? Kung wala, forget the rapture. Pero I believe with all my heart na yan po ay in the making. Amen. In a little certain area ay merong mga tinatawag na group na nagkakaisa at nakakasundo sa pamamagitan ng one mind, one revelation. Hindi sa pamamagitan ng one-man leadership, kundi sa pamamagitan ng one spirit, one Lord, one faith. Sila ay nagkakaisa. So mamaya, elaborate natin yan, yung ating paksa na pinag-uusapan. Ang sinabi ni Pablo, let this mind be in you. Ano yun? Which was also in Christ Jesus. Amen. Ang kaisipan na yun ay sumaatin. Ano yun? Yung kababaan ng isa't isa. Amen. Kaya yun tinatawag na true church of God ay ang tinatawag na in-establish ng Panginoon through humility, through humbleness, sa pamamagitan ng one faith and one revelation. Dito sa message na conflict between God and Satan sa E74, the bride must be unified. Unified together by the Word. Ang nobya ni Kristo ay dapat nagkakaisa, iniisa, nag-iisa. Nag-iisa, magkakasama sa pamamagitan ng salita. My sheep hear my voice. Kung sheep ka, you will hear His voice. And this is His voice on printed word. And this is His voice in message, form. Hallelujah. All right. Unified by the Word. She makes herself ready, not with a regular creed. Amen. Hinihanda niya ang kanyang sarili. Para saan? Sa pag-agaw. Amen. Hindi doon sa regular na kredo. Marami na pong kredo ngayon, mga kapatid. So inihanda tayo doon sa tinatawag na one faith,
one Lord, one baptism. Like Esther, when Esther was to be chosen to stand before the king, she did not adorn herself with all the things, but she adorned herself with a sweet, meek spirit. Nang siya ay haharap na sa hari, hindi ginayakan ni Esther ang sarili niya ng lahat ng mga bagay. Kasi when you say, haharap ka sa hari, dapat gayakan mo ang sarili mo ng lahat ng mga bagay. Hindi po. Wala kay Esther ang lahat ng mga bagay. Di ba? Walang tinatawag na in-apply na tinatawag na lahat ng mga bagay si Esther kagaya ng ordinary trend ng mga kababaihan. Okay? Ito po mga kapatid ay mauuwi sa holiness. Di ba? Ang message na to ay para sa tinatawag na candidate for a queen. Naghahanap ang Panginoon ng tinatawag na queen. Naghahanap siya ng bride. Amen, na kanyang pakakasalan. So, kung ang Panginoon ang naghahanap ng bride na kanyang pakakasalan, ang taste niya ang masusunod. Let's say, sino ba dito ang binatang taring? Example tayo. Any volunteer? Wala, nakakaya. Baka maging focus. So kung ang binata dito, binata talaga, taas nga kamay ng mga binata, lahat may asawa na. Di ba? Sino po ba mga binata dito? Ayaw magtaas. Ayun, Brother Danny, binata. Sino pa? Ayun, yung mga kabinata natin. So ang mga kabinataan dito, maghahanap ng kabiyak. Yung taste nilang masusunod. Tama po ba? Hindi pwede na yung taste ng mama ko masusunod. Yung taste ng papa ko ang masusunod. Yung taste ng aming angkan ang masusunod. Eh di ang pakasalan niya yung angkan nyo. Diba? Ang pakasalan niya yung nanay mo. Kaya sabi, ang taste ng binata ang masusunod. So ang pinag-uusapan po natin dito ay ang taste ni Kristo. Kapag taste ni Kristo, ang tatanungin nyo ngayong umaga, handa po ba kayo natanggapin? Siyempre, kasi taste ni Kristo. So ang gusto ni Kristo ay virtuous woman. Virtuous woman, virgin, untouched by unclean denomination, untouched by other groom. Amen? Kaya ang pakakasalan niya ay virtuous woman. Di ba? Kaya ito ay fortified by the word, pinagtibay ng salita. Kaya siya binihisan ng tinatawag na kasuotan ng salita. Nakita niyo yung drawing na word bride? Yung damit niya puro letra. Sino po nakakita sa inyo nun sa internet, sa online? Di ba? Nakabihis yung bride ng mga damit niya puro letra. Amen? Kasi po, ang nobya ay ginayakan at binihisan ng salita. Kaya every word na kanyang maririnig ay ipapangtuit niya yan ng amen. Kagaya ng message niyo kanina na identification. Kailangan ma-identified kayo sa bawat mensahe, sa bawat salita. Amen. At, okay. So, kung ikaw man ay baguhan pa lang dito sa church, ay ipag-pray mo. Amen. Na sana maintindihan ko yung sinasabi ng pastor. Amen. Ipag-pray mo, brother, sister, na manampalataya din ako doon sa pangangaral sa inyong church. Amen. Kaya hindi po ito membership. Ito ay tinatawag na relationship. Di ba? Kung magkaroon ka ng magandang relationship kay Kristo, magkakaroon ka ng magandang relationship sa kapatiran. Kung magkaroon ka ng magandang relationship sa kapatiran, magkakaroon ka ng magandang relationship sa family. Kung meron kang magandang relationship sa family,
Magkakaroon ka ng magandang relationship sa iyong bride-to-be or groom-to-be. Can you say amen? Kaya connected together. Eh sabi dito, mga kapatid, sa ating binabasa, when Esther was to be chosen to stand before the king, hindi siya nagpa-impress sa king. Diba? She did not adorn herself with all the things. Kasi ang dami nila eh. Hindi lang naman si Esther ang umarap sa hari. Thousands ang umarap before the king kasi ang hari naghahanap ng bride-to-be. Kaya kanya-kanyang diskarte yung mga bride, kanya-kanyang kolorete ng muka, kanya-kanyang bihis na pa-cute sa hari. Diba? Libo po yan. Kanya-kanyang kagayakan. Kanya-kanyang tawag ng mga cosmetic surgeon. Diba? Kanya-kanyang parlor, kanya-kanyang presentation. Pero itong si Esther, hindi man lang ginaya ang lahat ng kagayakan ng karamihan ng mga kababaihan doon sa tinatawag na Shushan the Palace. Maaring kung mapuna mo si Esther, sasabihin ng iba, oh, ano ka ba naman? Hindi ka naggayak? The rest of the woman ay nagkanya-kanya ng diskarte ng kagayakan. Ikaw wala kang ginawa. Kundi ang kanyang ginawa lang, mga kapatid, ay ang kanyang tinatawag na kaininan. Adorn herself, di ba? Ano sabi ganon? With sweet and meek spirit. Sapat na yon, mga kapatid, di ba? Bakit niya riretokehin yung ilong niya? Matangos na yung ilong ni Esther eh. Di ba? Original. Alam niyo, yung nose lifting pala, ang sakit, ang hirap pala ng proseso niyan. Di ba? Ang hirap pala yan. Dumudugo pala yan. Di ba? Talagang pinilit yan na di ba? Patangusin, nagtatabas-tabas. Ang hirap na proseso. Di ba? Kaya ang daming ginawa doon sa mga bride. So yung pala, yung mga bride na yon, mga retokado. Di ba? Humarap sa hari, nagparade, nagpasensyo sa harap ng hari. Iling-iling lang yung hari. Bakit? May experience na siya eh. Si Basti, ganun. Si Basti, todo, mga kapatid, ang kagayakan with all things. Kaya yung mga hindi na-discern na mga kababaihan na yon, na para lang silang si Basti. Kasi si Basti ay divorce queen na hindi inibig ng hari. Alam niyo na yon, kasi wala siyang mixed spirit. Siya ay dominating spirit. Can you say amen? Kaya, bigyan niyo ako ng 5 hanggang 7 minuto dito. Ang pag-aasawa, mga kapatid, ay maselan. Kasi yan yung magiging lifetime partner mo hanggang kamatayan. Hindi mo siya pinili ngayon dahil gusto mo ang itsura niya. Hindi mo siya pinili ngayon dahil mabango siya, dahil mayaman siya, dahil pogi siya, dahil cute siya. Pag yun lang ang nakita mo at hindi mo na-trace back ang tunay na karakteristik ng babaeng yun, pagtagal nun, magsisisi ka. Pagtagal nun, hindi mo na-trace back ang history ng lalaking yun, magsisisi ka. Kailangan pala malaman mo, kaya yung engagement, mahabang ano yan. Diba? Mahabang pagkakakilala sa isa't isa. Diba? Ang hirap naman pala niyan, pastor. Eh, paano na yung love at first sight? Love at first sight, pagdating, mga kapatid, ng tinatawag na 1 taon, hiwalay. Kasi hindi mo nakilala ang tunay na pag-ibig. Hindi mo nakilala ang tunay na karakteristik. Kaya pala, mga kapatid, sabi po ng psychology, hindi ko sinasabi na, Pastor, ano ang ibig mo sabihin? Papa-psychology ko pa yung boyfriend ko? Hindi po. Kailangan ma-discern mo. Baka yung boyfriend mo, girlfriend mo, pag na-stress test, di ba? Pag tumagal na yung inyong pamumuhay, doon maglalabasan ang tunay na karakteristik niyan. Stressin mo yan.
Pag biglang sumigaw, naku, may problema. Diba? Maaring ito ay tinatawag sa pamilya niya na race ito na ang pamilya ay magulo, nagsasampala ng nanay at tatay. Diba? Baka diba? Ganun ang nakagisnan niyang pamilya, nagmumurahan. Naku po, pagtagal na kayo na nagsasama noon, ganun ang gagawin sa iyo noon, mga kapatid. Baka ang nanay nito ay ganito, taksilan, di ba? Kaya yung magiging anak noon, maa-adapt, taksilan din. Napakalaga. Kaya yan ay pinagpe-pray na mabuti. Kaya imbis na mapaigi ka, nung binata ka, ang saya ng buhay mo, napasama pa nung ikinasal ka. Di ba? Kaya hindi po advisable yan, mga kapatid, sa lahat ang pag-aasawa. Kaya nga merong mga tinatawag na celibacy. Di ba? Kung nakatadhana sa kanya, ay nalaman niya, na-reveal sa kanya, ay ganun. A-acceptin niya yun. Meron ba rito sa atin celibacy? Meron, di ba? Meron dito, mangilan-ngilan. Di ba? Anuin mo, mag-aasawa ka kung bubugbugin ka lang. Kung gagawin ka lang punching bag o doormat. Di ba? Kaya mas titiisin niya na ang celibacy. So, pansinin natin, no? Si Esther, ginayakan niya ang sarili niya, hindi kagaya ng sanlibutan with all the ornaments of the world. Alam niyo na yun, hindi ko na isa-isahin. Di ba? Can you say amen? Kala niya, nung pinaiksi niya yung damit niya, magiging cute siya. Oo, magiging cute ka sa mga manyakis dyan sa kalye. Magiging cute ka dyan sa mga tinatawag na gagawin kang sex trip ng mga adik. Di ba? Di sasabihin mo sa boyfriend mo, sinusundan ako, nanlilinsik yung mga mata. Sinusundan nila ako. Natural, susundan ka nun dahil sa kasuotan mo, sa kagayakan mo. Diba? Kaya dito, tinuturuan ng tamang kagayakan ang mga kasistera natin. Diba? You must adorn yourself with meekness and sweetness in the spirit, hindi ng mga tinatawag na worldly ornaments. Di ba maganda kung tinatawag na presentable? Kaya nga ang earring ko, haba o gold. Naku po, wag mong i-display yan sa Divisoria. Pitas ang tenga mo dyan, mga kabatid. Can you say amen? At nagkalat pa naman ngayon, mga kabatid, mga hypnotism. Di ba? Titignan ka lang. Nag-oorasyon na pala. Pagtapik sa'yo, sabihin, ibigay mo. Nakangiti ka pa, ibinibigay yung earring mo. O totoo yun. Nakangiti ka pala dahil naorasyonan ka na eh. Diba? Kaya nung ipagawa sa iyo lahat ng mga bagay kasi you're under His spell. Kaya, don't talk to stranger. Ayan po, yung mga anak ko, nag-aral sa eskwelahan, yung kanilang teacher, lagi nagsasabi, yung principal, don't talk to stranger. Minsan, mahalaga din po pala yun, di ba? Kasi ganun lang, sa simpleng bagay lang, nagtanong, alam niyo ba to kung saan to? Siyempre, ilalapit mo yung mukha mo, sabay ihip, hilo ka na. Di ba? Ganun katindi ang mundong ito na ginagalawan natin. Kaya, be careful, be aware. So, ang bride, mga kabatid, ay separated. Di ba? Individual. Kaya sabing ganon, be ye separate from the things of the world. Hindi kung ano yung uso. Uso yun. Bili mo ako noon. Hindi ganon ang bride, mga kapatid. Mag-ikot kayo, mag-search kayo around the world. Ang mga bride, kakaiba ang itsura. Iba ang itsura nila from the rest of the nominal Christians. Kagaya si Esther, makita natin, no? Yun ang kanyang kagayakan. Kaya inibig siya ng hari. Kesa doon sa rest of the woman. So yung ibang mga kababaihan doon, mga kabatid, hindi po sila naging tinatawag na queen. Ang ginawa ng hari sa kanila ay mga concubine lang. You know what is concubine?
Dahil sa panahon na yan ng Persia, Medo-Persia, parang Iraq ngayon, Iran ngayon, okay? Nagpa-practice sila ng polygamy. Kaya yung mga babae na kung saan naging parte ng buhay ng hari, magiging asawa niya yon, hindi legal na asawa kagaya ng queen, kung hindi na siya makakapag-asawa forever. Ang concubine, mga kapatid, hindi na po siya pwedeng mag-asawa ng iba. Kung 1,000 yan, doon na lang siya. Yung naging anak niya sa hari, bubuhayin niya yon, i-raise niya yon. Susuportahan siya ng hari, may bahay siya ron, may lupa siya ron, may sarili siya dong religion, ibibigay lahat yon ng hari. Pero hindi kagaya ni Esther, nakita niyo mga kapatid, siya talaga yung legal wife na pakikisamahan ng hari, na tatratuin ng hari na parte ng kanyang buhay. Hindi naman sinabi ni Ahasuerus kahit kaninong babae, half of my kingdom I will give to you. Wala. Kay Esther niya lang sinabi. Kasi si Esther ang kabiyak ng kanyang puso. Si Esther ang kabiyak na kinuha sa kanyang tadyang. Yung mga concubine, hindi. Pag hindi sinabi ng hari, hindi ko kayo kailangan, hindi sila maaaring makipag-meet up sa hari kung hindi sila patawag. Pero yung lawful na asawa ng hari, tingnan nyo, kahit hindi ipatawag, pag ginusto ni Esther na pumasok doon sa room ng hari, say amen doon, mga kapatid, yung hari. At hindi niya i-reject ang queen. Di ba? Can you say amen? Alam niyo naman yung istorya. Kaya pinangasan ni Esther, kumatok doon sa king's chamber ng hari. Dahil nanganganib ang bayan ng Hudyo kay Haman para ipapatay ang lahat ng Hudyo. Kumatok si Esther at pinatuloy siya ng hari. Ibig sabihin, yung tunay na bride of Christ, mga kapatid, ay one mind sa hari. Tama, mga kapatid? One mind siya sa hari. Hindi siya i-reject ng hari. Yun, mga kapatid, ang kalagayan ng nobya ni Kristo. Kaya sila ay nagtitipon, assembling in the fellowship of the Word. Amen. Fellowship of the Word. Fellowshipping, setting together in heavenly places in Christ Jesus. Today, one accord, one place, one spirit, one mind, one hope, one God, one purpose. Amen. Kaya hindi po pala kalooban ng Diyos na tayo'y watak-watak. Hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid. May camp meeting dito, may camp meeting din doon. Gusto ng Panginoon, iisa lang na gathering, one accord. Amen. Ayun, one accord. One place. Diba? One spirit. Kasi isa lang ang spirit. One mind. One hope. Amen. Sino po ba may alternative hope dito? Kung hindi makasama sa rapture, sino po ang may option pa? Wala na. Di ba? Wala nang option. Kung hindi ka makasama sa rapture, wala nang option. So ang ating only option is to be with the Lord. Can you say amen? Kaya nga sabi, kung isa lang ang makakasama dito, ako yun. Amen. Ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw yun. So ito ay individual na pananampalataya mo. Ikukumpisal mo na ikaw yun. Kasi walang option eh. Amen. Tinuturuan ko ba kayo na may option? Mga kapatid, kung di kayo makasama sa rapture, magpahukay na kayo ng underground shelter. At maghanda na kayo dahil sumama na kayo sa samahan ng doomsday prepper. Wala, di ba? Kasi walang option. Kaya sabi rito, one hope. Isa lang ang ating pag-asa, the blessed hope. Ano yung blessed hope? Titus 2:13, the glorious appearing of our great God and Savior, Lord Jesus Christ.
Can you say amen? Hallelujah. One purpose. Ano ba ang purpose natin dito? Sumamba sa iisang Diyos. Magkaroon ng tinatawag na unity of the faith. Hindi po iba-ibang faith. Hindi iba-iba doktrina. Hindi natin tinotolerate dito. Kasi iba yung doktrina ng teacher. Iba yung doktrina ng Sunday school teacher at saka yung isang Sunday school teacher, hindi. Iisa lang yan. Iba yung doktrina ni pastor sa kanyang mga worker, hindi po natin tinotolerate yan. One faith, one hope, amen, one mind. Because one spirit lang ang tinanggap nating lahat Pwede yon kung magkaiba yung espiritong tinanggap ko at saka yung espiritong tinanggap nyo. Pero iisang espiritu lang ang ating tinanggap. Kaya ang manifestation nun, iisang turo, iisang mensahe, iisang pag-asa, iisang Diyos, at iisang layunin. Amen! Hallelujah! So therefore, there you are. Every time that the Bible says anything we say amen. Punctuating every word with amen. Katangian po ng Bride of Christ yun. Pag meron siya narinig, amen ako dyan. Parang si Sister Hattie Wright. Nag-preach si Brother Branham. Nag-testify ng creation. Mabigat po yun, mga kapatid. Ang creation, doon lang sa Genesis. Then, nag-testify siya. Yung squirrel, in-speak. Nag-exist. Sister Hattie, busy pa yun. Naghuhugas pa ng pinggan. Nang sabihin ng prophet, naniniwala ba kayo sa aking testimony ngayon? Tahimik. Parang minsan, pag sinabi ng pastor, can you say amen, church? Tahimik. Pero sa likod, may bride. At nagsabing, I believe that, Brother Branham, ay nalugod ang Diyos, mga kapatid. Sa confession na yon. Kasi ine-expect ng prophet na sana majority of the congregation will say amen to that word. Pero iisa lang ang nasa likod at nagsabi, I believe that, Brother Branham, 100% sa sinasabi mo, na iba ang eksena. Bumaling sa iisang member. Hindi ko po sinasabi na nireject yung iba. Mas nauna lang yung Sister Hattie na i-confess yung tinatawag na true faith. I-confess yung super faith, super sense na kanyang sinabi, I believe that, Brother Branham. So kung ganun, nasa iyo ang tinatawag na word at ang opportunity na mag-speak. Kung naniwala ka, mga kapatid, doon sa supernatural, naniwala ka doon sa unbelievable, gagawa din ng Diyos ng unbelievable at supernatural sa pamamagitan ng iyong faith. Speak, Sister Hattie, whatsoever you ask in His name. Ang dami nating kahilingan. Pag binigay sa atin yung ganyang privilege, speak, Brother Arvin. Yes, sasabihin ni Brother Arvin. Pag binigayan kay Brother Ryan, yes. Ang dami po natin prayer request. Pero bukod doon, sa dami ng prayer request, ang naisip ng bride, mga kapatid, ay yung eternal request. Eternal destiny. Habang naririnig yung Bible study, naghahagik-gikan yung kanyang dalawang anak doon. Tinan mo si mama, naniniwala. Kung ano-ano na pinaniniwalaan ni mama. Oo nga nag-uusap yung magkapatid doon. Siyempre, burden niya ni Sister Hattie. Pwedeng hilingin niyang yumaman. Tama? Dahil ang trabaho niya, mga kapatid, ay helpmate lang doon sa kanilang tinatawag na meron silang tinatawag na amo. Parang labandera lang, ganun. Minimum lang siya. Pero masaya siya. Amen. Sa kinikita niya. Pwede niyang hilingin yung hiling ng kanyang sister for almost a decade ng pilay. Diba? Na bedridden. Pero hindi lahat yun inuna niya. Inuna niya yung pinakamahalagang bagay at yun ang in-speak niya, I want
the deliverance. I want the salvation of my two sons. Right now, Sister Hattie, binigay sa iyo ng Diyos. Biruin mo yung anointing na yun. Biglang humipo doon sa dalawang anak niya. Tinats ka agad ang soul realm. Tinats ka agad yung spirit. Tinats yung soul realm. Iyak, mga kapatid. At lumapit at nag-accept kay Christ instantly. Kilos ng Diyos yun, mga kapatid. At kilos din ng Diyos yung pinaisip kay Sister Hattie. Naging one mind si Sister Hattie at ang prophet. Naging one mind si Sister Hattie at ang Diyos. Kasi kung maisip ni Sister Hattie, yung kaisipan na yon, yun yung instantly na ibibigay ng Diyos. At yun ang perfect will. Amen? Kaya if we have the mind of Christ, we have God's perfect will. Kung makuha natin ang kaisipan ni Kristo, mapapasa atin ang perpektong kalooban ni Kristo. Kasi ang kalooban ni Kristo ay nasa kanyang kaisipan. At kung tayo maging kaisa ng kaisipan ni Kristo, mapapasa atin ang perpektong kaisipan ng Diyos. Kaya iyon ang tinatawag na katugunan. One place. Kaya huwag kang hiwalay ng hiwalay. Kung nasaan ang katawan, dun ka. Huwag kang magsariling diskarte. Gagawa ka ng sarili mong paraan. Kung ano ang movement ng body, dun ka. Can you say amen? Ano sabi ni Ruth? Kung nasaan ang church ng aking mama, dun din ang aking church. Kung saan mamamatay ang aking ina, dun din ako mamamatay. Kung sino ang Diyos nila, ay akin ding Diyos. Can you say amen? Sama-sama na po yun. Kung sino ang propeta ni mama, ay propeta ko rin. Kung sino ang pastor ni mama, pastor ko rin. Kung saan siya nagpe-fellowship, dun din ako, one accord, one place, one faith, one mind. Sama-sama na yan, mga kapatid. Bakit? Amen. Kung nasa iyo ang perfect faith, nasa iyo ang tinatawag na one faith, one Lord, one baptism. Kaya tumayo doon, mga kapatid, si Ruth. Ganon din si Esther. Kaya yung Ephesians 2:6, nagaganap na sa atin and has raised us up. Yung mga binuhay na ni Kristo, made us sit together. Kung na-new birth ka na, pinaupo ka ng kasama ni Kristo sa makalangit na dako. Oh, this is like heaven to me. Like heaven, kasi meron pa rin tayong flesh. Hindi pa tinatawag na complete heaven. Like heaven pa lang. Kaya potentially, we experience heaven. Potentially, we are in the eternity. Potentially. Bakit, Pastor, nilalagyan mo pa ng potentially? Lubusin na natin. Hindi pa, mga kapatid. Kasi nasa katawang lupa pa rin tayo. Amen. We are sitting in Christ in heavenly places together. Amen. Kaya ano po ang experience doon? There is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. Kaya ang nasa body, wala nang pagtatalo yan. Hindi na siya naguguluhan kung may Ama, Anak at Espiritu. Hindi na siya naguguluhan kung may Ama sa langit, may anak sa lupa, at nakipag-usap pa sa Ama. Hindi niya naguguluhin ang kanyang faith. He will believe every word. Amen. Kung may Father, may Son, may Holy Ghost, manifestation yan ng one God in three offices. Can you say amen? Hindi niya nai-interpretin yan. Kundi one Lord, sapat na yon. One faith, sapat na yon. One baptism, okay na sa kanya yon. Kasi meron siyang one mind kay Christ. Kaya sabi dito, the bride has the mind of Christ. For she knows what He wants done with the word. Alam niya kung anong gagawin niya sa salita ng Diyos. Okay? She performs the command. Ginaganap niya ang pag-uutos ng salita in His name. For she has
thus saith the Lord. Ang bride, meron na siyang thus saith the Lord. Dati ang propeta, may thus saith the Lord. Tama? Ngayon ang bride, meron ng thus saith the Lord. Do you believe that? Hindi naman inagaw ng bride ang thus saith the Lord ng prophet Tinuloy lang niya yung greater works na sinimula ng propeta sa kanyang panahon. Can you say amen? Ang propetang tinutukoy ko ay si William Marion Branham. Pag nag-preach ka ng fivefold sa panahon natin ngayon, hindi po sinasabi na wala ng propeta. Hindi po. Tinuloy lang natin yung mga kautusan at mga turo ng propeta na ginamit sa atin. Because we are the manifestation, amen, ang kanyang mga promise na salita. Kaya sabi ganon, she performed the word, and she has thus saith the Lord. Then the word is quickened by the Spirit. It comes to pass. Like a seed that is planted and watered, it comes to a full harvest. Amen. And serving its purpose. Mga kapatid, pag full harvest, ano po ang mangyayari pag full harvest? Ready for a purpose. Can you say amen? Pag full harvest na, tapos na yon, mga kapatid. Nag-iik na yon, naka-ready na yon. Can you say amen? Yun ang kalagayan ng bride ngayon, ready for the rapture. Smyrna Church Age. There is not one church age where this verse is not mentioned. Every single age has the same admonition to the people. Ano yun? He that hath an ear, let him hear what the Spirit it saith. But it is absolutely impossible for all men to hear what the Spirit says to the different ages. Tama, mga kapatid? Pero paulit-ulit na sinasabi ng Espiritu, he that hath an ear, let him hear. Pero ang mga nakikinig, imposible ng lahat ng makikinig ay gagawin at susundin ang sinasabi ng Espiritu. Pero yung nakinig, yung tumalima, sila ang bride ng bawat kapanahunan. Can you say amen? Yung makinig, yung tumalima, maging sa panahon natin ngayon, sa oras na ito, yung makinig, yung tumalima, sila ay ma-identified na bride of Christ in these last days. Hallelujah. Glory to God. I wish lahat kayo tumalima. Lahat kayo sumunod. Okay? Kaya sabi rito mga kapatid sa Bible, 1 Corinthians 2:16, diretso na natin. Haba nito. Si 16. But he that is spiritual judgeth all things. And yet he himself is judge of no man. Yung spiritual ngayon dito sa atin ay nasisiyasat niya ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, nare-reveal sa kanya ang lahat ng mga bagay kasi spiritual siya. At hindi siya maaring siyasatin ni numan. Kaya yung spiritually, okay, position in the body of Jesus Christ ay hindi mo po yan mahatulan. Hindi mo siya, mga kapatid, masisiyasat. Kasi every word na kanyang sinasalita ay pinapamuhay niya. Can you say amen? Every word na kanyang tinuturo ay sinusunod niya. For who hath known the mind of the Lord? Sinong nakakaalam ng kaisipan ni Kristo upang siya'y turuan? Kasi kung tuturuan mo yung mga spiritual na tao na meron ng mind of Christ, parang sinabi mo, natuturuan mo pa si Kristo. Sino ang makapagtuturo kay Kristo? Amen. But we have the mind of Christ. Tayo daw ay mayroong pag-iisip ni Kristo. Kaya ang nagtuturo sa atin ay ang inside teacher na si Kristo. Siya na ang nagtuturo sa atin, mga kapatid. Siya yung ating inside teacher. Kaya sabi niya dito sa identified masterpiece, I found the mind of Christ. I found His Word. Found His presence.
found that He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Care what anybody else thinks about it. This is me. I'm the one that has to make my identification. I'm identified with Him by God's Word. He said, "These signs shall follow them that believe." I'm glad I'm identified in that. Yes, sir. Hallelujah. Are you glad? You're identified with Him? You're identified with the message? You're identified with the new birth? You're identified with the changing of the soul? You're identified with the holiness? I'm glad that I am identified. Oh, glory. Dahil bride tayo. Ang hindi lang magagalak sa mga turo na yan, sorry to say, ay hindi bahagi ng katawan. Ang bahagi ng katawan ay magagalak sa bawat turo na yan sapagkat kaisipan ni Kristo ang dumadaloy sa Kanya. But the way the Bible said it, they were all with one accord in one place. Kapag naganap yan, na lahat na tayo, nakakaisa na dito. And suddenly there did not come a priest, there did not come a preacher, but there comes a rushing, mighty wind from above, and it filled all the house where they were sitting. Pillars of fire, amen, will show. Pillars of fire will set upon them, and they were all filled with the Holy Ghost. Amen. Kaya sa Day of Pentecost, 120 ang nakapag-set ng heart kay Kristo. Yung 120 ay fully decided at nag-dedicate kay Kristo. Sila lahat ay nasa isang lugar. Bumaba ang banal na Espiritu. Lahat yun, puspos. Lahat yun tumanggap ng banal na Espiritu. Napakasarap yun makita at marinig sa isang simbahan. Napakasarap na pakiramdam ng isang manggagawa na lahat ng dumadalo dito ay sold out. Hindi lang attender, hindi lang sympathizer, kasi hati-hati tayo dito. Meron dito attender lang. Diba? Merong iba visitors. Merong iba carried over group. Carried over kasi yung nanay niya mainit, halika anak, sumama kayo sa akin. Sama naman. Carried over, yung kaibigan niya nandun, sumama. Yung iba unbeliever, nagmamasid-masid lang. Pero merong real believer na sinuko ang buhay, nagdesisyon. Yun ang binabaan ng Santong Espiritu. Sa Book of Acts, 120 po yun, persons. Kung dito, kung 100 tayo plus, at bababaan yun ng Santong Espiritu. Amen. Hindi ba yun, mga kapatid, ay napakainam at napakabuti? Na lahat ay napuspos, lahat ay one accord. Oh, glory. Hallelujah. Kaya yun po ang magaganap. They were all with one accord in one place. And suddenly, there came a sound. And the angel coming from heaven. Kaya mga kapatid, no, dinadala talaga tayo sa total, complete harmony. Diba? Pag sinabi, dito tayo sa lugar na ito, ay napakahirap po yun. Pag sinabi mo lang picnic, picnic tayo dito, sa lugar na to. Pastor, mas maganda doon. Pastor, mas maganda doon. Dalawa. Pastor, mas maganda doon. Tatlo. Pastor, mas maganda dito. Apat. Pastor, busy ako. 5. Pastor, hindi ako pwede. 6. Hanggang lahat may kanya-kanyang dahilan. Postpone ang ating lakad. See? Kasi walang one accord. Walang one mind. Pero kung ang church, one accord, one mind. Sinusuko niya na yung kanyang sariling dahilan. Ang dahilan niya, ako, ang stand ko, kung kayo, saan kayo masaya, dun ako. Lahat ganon, meron tayong magagawa. Meron tayong mabubuo, mga kapatid. Kaya nga, minsan, kahit rides lang rides. Preparation. 6 months, nag-a-announce na yung ano. Oh, may rides tayo. Oh, rides. Sige. Dami, lahat.
Sabi nung naglilista, dami dami sasama sa rides. Pag 3 months na lang, pakicheck sino yung magra-rides. Nabawasan, naging 50 na lang, 50%. Pagdating ng actual, mga kapatid, na rides, yung nag-imbita na lang ang magra-rides. Nakuha niyo, mga kapatid. Pero lahat convinced, lahat gusto. Ganon din sa rapture, mga kapatid. Sinasabi ko ngayon sa umaga ito, may rapture. Yes, sabi ng mga kapatid. Yes, sama kami dyan, pastor. Pero pagdating kaya ng actual rapture, sino-sino kaya ang nakatayo doon? Amen. At magsasabing, ako yun. Amen. Kaya nais ng Panginoon talaga, one accord eh. Kung nasaan ang pagtitipon, huwag kayong mawawala. Dahil mahirap po nang abutin mo, kwento na lang. Diba? Anong ibig sabihin, pastor? Eto. Ano nangyari dun? Nako, ang dami mong na-miss, Brad. Ano yun? Inisa-isa. Nako, ang dami ko nga na-miss. Ano pa nangyari dun? Nako, blessing talaga. Naging kwento na lang ang natanggap mo. Sana po sa ating pagiging believer, sa pagiging manamba natin, wag lang kwento ang ating abutin. Sa picnic. Dito meron tayong picnic. May oras ito. Sabi nung tinatawag na host, let's say, 5 p.m. dito na kayo. Sige, 5 p.m. Pagdating ng 5 p.m., kalahati lang dumalo. Sabi nung tinatawag na guest, anong pinaka-host, wala pa sila. Sige, hintayin pa natin ng 10 minutes. 5:10, wala pa sila. Sabi ng host, okay, kain na, let's pray. Pag-pray, kain na. Dumating yung iba. Ay, salamat, nakarating kami. Tinik na lang ang inyong dinatnan. Kamot ulo, mga kapatid, yung mga hindi nakipag one accord in one time. Gusto nyo po ba ang abutin ninyo sa mensahe, mga kapatid? Tinik na lang. Pagdalo mo sa church, ang narinig mo, I love you with the Lord. With the Lord. Hindi ka na makatuloy. Kasi nakikita mo, mga kapatid, talagang nagkakamaya na Uuwi ka na lang. Gaganyan ka na lang. Sayang. Kung inagaan kasi natin, Mami, Daddy, inabot sana natin yung church. Better luck next time. Sa rapture, huwag niyong gagawin yan na better luck next time. Dahil ang aabutin mo next time ay tribulation. Diba? Kaya one hope lang yun, mga kapatid. Isang pag-asa na ating pinakaasam. Kaya kapag one accord, in one place, mas nalulugod ang Diyos, makapag-ooperate siya. Amen, completely. Then, yung rushing mighty wind ay bababa sa ating kalagitnaan. Yung mga tinatawag na mga dynamic message ay ipipreach sa pulpito kapag nandyan lahat tayo na one accord in one place. Amen. Oh, glory. Hallelujah. Dahil sabi dito, they waited up here, they confessed, got everything out of their minds and hearts. They were waiting all in one accord, in one place. Dapat pala, wag ang Panginoon ang pag-iintay natin. Tayo ang mag-intay sa Panginoon. Can you say amen? Kaya waiting for the promise, walking back and forth. Hindi mo pala pwedeng sabihin, Panginoon, hintayin mo ako Hindi pa ako decided. Maybe next year I will accept you as my personal Savior. Sabihin sa'yo na, paano mo na sure na aabutin ka pa ng 1 year? Di ba? Kaya kung ang kaligtasan ay narinig mo ngayong umaga, huwag mo nang papagmatigasin ang iyong puso. Mag-decide ka na at mag-repent sa iyong mga kasalanan. I-accept mo na kaagad si Kristo bilang personal Savior mo. Huwag mo siyang pag-intayin. Huwag mo sabihin, Panginoon, give me 6 months. Magninilay-nilay ako para siya. Huwag mong ganunin ang Panginoon. Kung tumimo ang mensahe ngayon sa iyong puso, decide, accept, amen, and receive Him as your personal Savior. Kasi hindi mo na alam ang bukas.
Yan yung revelation na dumating sa akin nung ako'y nakarinig ng mensahe. Nung marinig ko ang mensahe, sabi ko, oo nga, may katwiran yung preacher. Sabi ng mga kaibigan ko, Edgar, hindi pa kami decided. Baka ikaw decided na. Ang dami namin, mga kapatid. Ako yung nagpaiwan at sabi ko, decided na ako. Kasi hindi ko nga tiyak kung bukas may buhay pa ako. Hindi ko nga tiyak kung bukas marinig ko pa uli ito. Hindi ko na siya tinurn down ng pagkakataon na yun. Can you say amen? Inaccept ko siya. Complete decision. Dapat ganoon sa atin. Kung natatouch tayo ng mensahe, hindi aksidente na naaya tayo rito, na-invite tayo rito, dahil ang Panginoon may purpose. Gusto ka pa niyang tawagin. Gusto niyang ikaw ay ibilang sa kanyang mga nobya. Ibilang sa mga mananampalataya na hindi titikim ng parusa dito sa mundong ito. This world is falling apart. Kaya ito na ang iyong tinatawag na time para ikay mag-decide sa mensahe. Kaya sabi ng Bible, the Bible said, how sweet it is that brethren dwells together in unity. It's like the anointing oil that was on Aaron's head, that ran all the way to the hems of his skirt's garment. He was completely covered with the sweet-smelling savor of the Lord. So ang fellowship pala, kung nagkakaisa ay napakasaya at napakatamis. Kasi how sweet it is that brethren dwell together in unity. Kaya kung magkakaisa kayo, mga kapatid, ang Lord, lugod na lugod. I-bless ang bawat isa sa atin. Amen. Dahil nakikita niya yung sweetness nyo sa isa't isa. Pero kung magdodwell kayo, mag-gathered kayo with hatred, with malice, and differences sa isa't isa. Amen. Wala doon ang Espiritu ng Diyos. Kaya mananatili lang ang Espiritu ng Diyos if the brethren dwell together in unity. Kaya sabi dito sa Song of Solomon, a song of degrees of David, behold how good and how pleasant it is for brethren that dwell together in unity. Can you say amen? Bakit, mga kapatid? Ang true fellowship ay magaganap. How can one? Paano magsasama ang bawat isa kung wala silang harmony? Amen? Kaya kailangan ng harmony. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the bird, even Aaron's beard, and went down to the skirt of his garments. Kaya yung tunay daw na unity, dadaloy, lahat mababasa ng langis, lahat malalangisan, lahat mapupuspos. Kasi sa isang fellowship, kung hindi lahat mababautismohan ng Espiritu Santo, may matitira. Problema yun sa ating kalagitnaan. Can you say amen? Yun ay magiging reproach. Yun ay magdadala ng katitisuran. Kaya nais ng ating Panginoon, mapuspos ang lahat ng kanyang Espiritu. Amen. Upang maganap ang tinatawag na unity of the faith. Upang maganap ang rapture. Kaya 5 minutes. For alone had the full revelation for his day, as evidenced by his confrontation of the other apostles, who admitted that Paul was the prophet messenger to the Gentiles for that day. Kaya may isa lang nagagamitin. Amen. At yun ay si Paul sa kanyang panahon. Paul desired to go to Asia. God forbade him. For the sheep, his children were in Macedonia. Anong gagawin ni Paul doon? Sa Asia? Magtutur? Di ba? Bakit magtutur, pastor? Wala naman doon believer eh. Di ba? Kaya siya ay dinala ng Diyos sa Macedonia. For God forbade him for the sheep. His children were in Macedonia. And they, the Macedonians, should hear what the Spirit had to say
truth poll, while the people is in Asia will not. Tingnan nyo, wasting time. Iimbitahan ka sa isang lugar. Hindi naman 100% sa mensahe mo. Doon ka magpunta doon sa 100% sa mensahe mo. Can you say amen? Hindi yun wasting time. Can you say amen? Maging si Paul, pinagbawalan ng Espiritu. Ba't ka pupunta sa Asia? Didibatiin ka lang doon. Pupolitikahin ka lang doon sa Asia. Gagamitin ka lang doon pampalakas sa kanilang grupo at samahan. Pumunta ka sa Macedonia. Ando doon ang true bride of Christ. Kaya sa true fivefold ministers, ang bukang bibig niyan, as the Spirit leadeth. Because when the Spirit leads you, miraculous things will take place. Super faith, super sense, mga kapatid, will manifest. Kaya yun ang desire ni Paul. Mahanap niya, masumpungan niya yung mga children of God. Kaya tayong mga true believer, amen. How can two walk together except they agreed? Pupunta ka sa isang lugar na hindi naman kayo talaga magkakasundo. Yung mind ng isa, west. Yung mindset ng isa, east. Napakalayo ng west and east. Yung mindset ng isa, north. Yung mindset ng isa, south. How can two walk together? Kayo lang na mag-asawa. Huwag na kayong lumayo. Kung ang mindset ng babae ay east, ang mindset ng lalaki ay west, paano kayo magkakasundo? Hindi nyo alam ang tamang direksyon. Bawat isa sa inyo, mayroong suggested direction. Hindi kayo lalakad na magkasama. Ang kaantungan nyo, sige, ikaw sa east, bahala ka sa buhay mo. Ako sa west, bahala ako sa buhay mo. Paano pa kayo naging mag-asawa? Kung hindi nyo matutunan na magkaisa. Can you say amen? Pag mag-asawa kayo, kung maaari, isang bangka lang ang sasakyan nyo. Isang plato lang ang kakainan nyo. Spiritually speaking, mga kapatid. Hindi po kayo kanya-kanyang buhay. Amen. Sabi nga, hindi daw maganda talaga, mga kapatid, na magkaiwalay ang babae at lalaki. Sasabihin, mga kapatid, nung babae, diyan ka. Diyan ka sa banig. Ikaw, dito ako sa kama. Huwag kang papasok-pasok sa kulambo na yan. Sa tingin nyo, masaya yung kanilang relationship? Diba? Matutulog na may samaan ng loob. Dadalhin hanggang sa sixth sense. Sa five senses ng spirit. Sa memory, sa intellect, affection. Then pagising sa umaga, parang walang nangyaring gulo. Kaya na. Sa susunod na away, mauungkat uli yung hindi na-settled na argument. Kasi natulog silang dalawa na hindi magkasama. Nagets nyo, mga kapatid? Kaya gusto nyo masayang pamilya, bago kayo umidlip, mag-holding hands kayo. Mag-pray kayo na sa gabing ito, Panginoon, hindi kami nagkakaintindihan ng babaeng ito. Hindi kami nagkakaintindihan, Lord, ng lalaking ito. Isahin mo ang aming pag-iisip ngayong gabi. At sana wala kaming bakbakan at kaguluhan. Kasi yung mga anak namin nakatingin sa amin. Pansinin ninyo, mga kapatid, pag yung termino ng nanay, sasampalin kita eh. Yung anak, pansinin mo, ganun na din ang term, sasampalin kita eh. Na-adapt, mga kapatid, kung ano yung bukang bibig ng pamilya. Kaya dapat one accord, one mind. Amen. Ang terminology, mga kapatid, ay dapat may kaininan, may kabanalan. Amen. Yun ang pairalin sa pamilya. Ma-adapt kasi ng pinakamaliit na anak kung ano nangyayari sa pamilya. Can you say amen? Kaya ito na ang time para ma-reveal sa atin. Amen. Huwag magsarili ang mga babae. Sumunod kayo sa inyong mga asawa kung gusto nyong ma-rapture. Kung hindi, mga kapatid, magiging divided ang inyong isip. Diba? Kasi minsan, iisipin ng mga babae,
Hindi lang mga babae ha. Ang tema natin ngayon, mas matalino kami sa inyong mga lalaki. Kasi hindi kayo multitasking. Kami mga babae, multitasking kami. Pero ang mind pa rin ng family, lalaki. Without the mind of Christ, we can do nothing. Kaya respect the mind of Christ. Kung hindi kayo magkasundo, mag-usap kayo hanggang maging isa ang inyong mga desisyon. Mag-unawaan kayo, amen, upang dumaloy ng tama, mga kapatid, ang blessing sa inyo. Bakit ang pamilya, mga kapatid, antigang ang blessing? Nag-aaway-away kasi kayo. Kapag hindi kayo nag-unite, ang blessing bugaw. Kasi ang blessing parang kalapati yan. Diba? Gentle, sweet, dumadalo yan ang banayad sa pamilya. Pagdadapo pa lang ang blessing, nakita niya, magulo, nag-aaway, hindi magkasundo, walang harmony, alis po yung blessing. Then Lord bless us, Lord. Lord bless us. Sa church, nagpe-pray, prayer. Antigang ang ganit ng biyaya, instead na blessing ang dumating, sakit. Bakit, mga kapatid? Walang harmony, walang uniting of the Spirit ang family. Kaya a family that prays together, di ba? Ano daw? Stay together. Kaya yun po, alam nyo na. Yung mga patotoo na masasayang pamilya dito. A family that prays together, stay together. Pagdating sa church, magkakasama yan. Pagdating sa mga outing, sama-sama yan. Di ba? All in one in all, o ano pa yan? Sama-sama yan. Parang magkakabarkada yan na walang hiwalayan. Kasi yun ang kanilang doktrina sa kanilang pamilya. Walang hiwalay. Sama-sama tayo lahat dito. Can you say amen? Kaya yun, sa pananampalataya, yun ang ating gawin. Para ang blessing, binless ang isa, binless ang lahat. Kasi kung binless lang ang isa, sasabihin ng isa, bakit? Buti pa sila, oh. Buti pa sila, oh. So ano maiiwan sa family? Jealousy, inggit, bitterness. Instead na pwede mo ring maranasan yon, kaya lang hindi nako-correct ang lifestyle, hindi nako-correct ang paraan ng buhay, kaya yung blessing, bugaw, maganit. Di ba? Totoo yan, sa isang pamilya, pag may away, may gulo, may sigawan, mahirap na pamilya yan. Hindi ko kayo hinuhusgahan. Pinapakita ko lang yung reflection, yung manifestation ng mensahe. Kapag ang dalawang mag-asawa, masaya, lumalakad sa salita, namumuhay, binibless po yan. At sila ay blessing sa iba. Diba? Gustong-gusto ng iba na hindi pinapalad sa buhay. Dito ka na sa amin, dito ka na. Kasi blessing kayo eh. Diba? Kayo'y breadwinner sa kanila eh. Diba? Kayo yung tinatawag na blessing sa family. Pag nag-pray kayo, bine-bless yung family. Kaya ang gusto nila, kasama nila kayo. Can you say amen? Pero ngayon, ang prayer ko, lahat tayo ay maging blessing. Hindi lang isang member ng family, kundi buong family ay maging blessing upang maging blessing kayo sa iba. Can you say amen? Saan nyo gagamitin yon pag naging blessing ang bawat member ng family? Sa mga kaibigan mo, pwede kang maging blessing. Sa trabaho mo, pwede kang maging blessing. Di ba? Doon sa school mo, pwede kang maging blessing. Kaya mag-start tayo ng blessing sa family. Amen. Sa family po namin iba-ibang testimony. Pero gagamitin ko yung isang testimony ng isang anak ko na naturuan niya yung anak niya, apo namin, bata. Lahat, pananamit, kilos, pakikitungo, pakikipag-usap, pakikipag-social. Nag-aaway ang mga kaklasmate niya pag hindi siya katabi. Nagsesilosan pag hindi nila kasama yung aking apo. Tinanong, bakit nag-aaway kayo? Kasi kinuha niya si Camila kasi nasa kanya. Dapat
Napakabata. Pag nagkakagulo, siya yung middle man doon sa problema. Nasisettled. Peacemaker. Yung anak ni Pao, ay tuwan-tuwa kami, mga kapatid. Sa edad na ganun, sabi nung teacher, natutuwa nga kami. Hindi sila nag-aaway-aaway. Pinapayuhan niya yung mga bata pag nagkakagulo. Pinag-aagawan siya, nagsisilusan. Pag blessing ka talaga, gusto nung tao, dito ka lang. Dito ka. Kasi blessing ka eh. Pero subukan mo na ikaw hindi blessing. Doon ka na, sige na, sige na. Libre ka na doon, pinagtatabuyan ka na. Pansin nyo, sa totoo lang, tama po ba yun o hindi? Tama yun, mga kapatid. Pag blessing ka, magtatampo pa ang iba sa'yo pag hindi ka nila nakasama. Kasi blessing ka eh. Let's say, manlilibre. Dito ka na, Brad. Kasi manlilibre ka eh. Nakuha nyo, mga kapatid. Hindi ka pasanin. Blessing ka para sa kanila pagkasama. Kaya, hinahanap ka nila. Kaya, may kasabihan, mga kapatid, no? Diba? Money answereth all things. Pero money is the root of all evil din. Right? Pag sa mundong ito, sa psychology ng mundo, pag wala kang pera, down ka. Diba? Yan ang tratong mararamdaman mo sa mundo. Pero siyempre, sa mga believer, mahal ka nila kahit mahirap ka. Can you say amen? Kahit wala kang pera, mahal ka nila. Pero sa mundong ito na ating ginagalawan, kahit na bibo ka, kahit na magaling ka, kahit komedyante ka, kahit sabihin mong lahat nasa iyo, pero wala kang tinatawag na asset, hindi ka pa rin masyadong sikat. Hindi ka pa rin masyadong katanggap-tanggap. Yun ang mundo. Can you say amen? Kaya tayo, na mga mananampalataya, binigyan tayo ng Diyos ng wisdom. Nakuha nyo, mga kapatid, kung paano i-manage itong ating buhay. Binigyan tayo ng revelation kung paano pahalagaan natin ang ating mga trabaho, pahalagaan natin, mga kapatid, ang ating mga resources. Diba? Hindi tayo mga gastador. Hindi tayo mga one-day millionaire. Kasi minsan ganun mindsetting ng believer eh. Ayos to. Diba? 13 month. Ubus agad yun, mga kapatid. See? Kaya dapat may wisdom. Pahalagaan natin lahat ng pinaghihirapan natin. Diba? Upang tayo, mga kapatid, pagdating ng takdang panahon, meron tayong mabubunot. Hindi yung utang dito, utang doon, utang kay ganuro. Diba? Hindi po masamang mangutang. Pero kung tayo ay talagang mapag-impok, di ba? Kung tayo ay talagang merong management, di ba? Tatakbo ng maganda yung ating pamumuhay. Can you say amen? Hindi po tinuturo rito sa atin ang karamutan, hindi po tinuturo dito, mga kapatid, yung ida-down ka kapag nangungutang ka, no sir. Pero tinuturuan tayo rito para hindi maging pabigat sa isa't isa. Tinuturuan tayo rito ng tamang management sa buhay upang maging blessing tayo sa iba. Can you say amen? Hallelujah. Sana po ay nakuha nyo yan. Amen. Yung sa message natin ngayon, one mind in all things. Mangyayari yan kung ang kaisipan ni Kristo ay sumasa ating lahat. Lalakad tayo dito na magkakaisa. Kahit hindi tayo lagi nagkakausap-usap. Kahit hindi tayo laging present sa GC. Kung tayo ay one mind kay Christ, ang sasabihin na lang natin, kung ano na pagkasunduan nyo, 100% ako dyan. One mind yun. Diba? Kasi one mind ka ron eh. Kaya kung one mind ka kay Christ, yun ang magiging testimony mo. So God bless you all. Hallelujah. At antik na mag-alauna. Tumayo po tayo. Amen. Sinaktuhan na lang natin. Ito po ay prayer request. Habang ito po ay ating binabasa at umaawit, ito na rin yung ating panambahan sa oras na ito. Ay pwede nating
sabihin sa ating Panginoon lahat ng ating mga problema, suliranin, pwede nating idulog sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen, upang ang Diyos ang maging katugunan. So dito ay humihiling kagalingan at kalakasan kay Sister Maricel. Prayer request po, continuous healing and deliverance and health kay Sister Maricel. Kagalingan ni Angel sa sakit ng kanyang likod. Kay Brother Redena request, back pain ni Angel. Kagalingan ni Sister Maricel Sonyo. Okay. Sa HEPA. Okay, may HEPA si Sister Maricel, no? Meron siyang, siguro gumaling na yung niya, yung sa lungs niya. Sama pa rin natin sa prayer, no? Yung lahat ng mga komplikasyon na pinagdadaanan ng kapatid na ito. At kahabagan ng Diyos si Brother Nonoy, ang kanyang family. Grabe po mga kapatid ang kaaway, no? Sa kanyang pamilya ngayon. At extend natin ang ating fellowship, ang ating hand of faith para kay Sister Maricel. Hallelujah. Let's sing this song, Dakilang Katapatan. Amen ang Diyos. Yan ang tinitignan niya sa atin, ang ating dakilang katapatan. Dahil siya ay tapat sa atin, karapat-dapat din naman ang Diyos na suklian ng ating katapatan. Sadya, Hallelujah. kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Glory. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, Glory. biyaya niya'y patuloy na lahat. Hallelujah. Glory. You can praise while we sing this song. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sambahin mo siya sa umagang ito. Itaas ang kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Hallelujah. Praise Him with all your heart, with all your soul. Hallelujah. Katapatan niya Hallelujah. Glory. dakila ka, Diyos, tapat ka ng tunay. Glory to God. Magmula Ang Diyos ay tumatawag. Ang Diyos ay humihigop. Hallelujah, hallelujah. mundo'y magunaw man maasal ng lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Glory. Kaya, O Diyos, ika'y laging pumili sa buong mundo'y aking
Glory, glory, hallelujah. Habang nagme-meditate, hallelujah, sa kanyang pangalan, sa kanyang kapurihan, patuloy natin siyang awitan. Hallelujah, sambahin sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Di mawawalay Thank you, Jesus. pagkamtan ko man lahat ng yaman sa mundo ay walang halaga. Thank you, Lord Jesus. Wala sa Praise. piling Praise you. Glory. kahit nasala sa mga bagay, basta't ang nais ko ay makasama mo. Ang kayamanan ko Thank you, Lord. ay lahat ng pangako mo. Hinihintay kita, iniibig kita. Panginoon, tanging ikaw ang nagbigay ng buhay ko't lakas. Ang pag-ibig mong wagas, kailanman ay hindi magwawakas. Kung mawalay ng lahat sa buhay ko'y hindi na lalayo sa'yo. Panginoon, tanging ikaw ang nagbigay ng buhay ko't lakas. Ang pag-ibig ng wagas, kailanman ay hindi magwawakas. Kung mawalay ng lahat sa buhay ko'y hindi na lalayo sa'yo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mabagin at mapagpalang Diyos. Maraming po salamat, Lord God, sa kapayapaan, sa peace of mind na binigay mo sa iyong presensya ngayon, na patuloy na narito at dumirinig sa lahat ng aming mga karaingan. Tinataas namin sa iyo, Lord, ang aming kapatid, Sister Maricel. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Hawak mo ang kanyang buhay at kalusugan. Hallelujah. Ipagkaloob mo, Panginoon. Hallelujah. Ang aming pagsusumamo na iyong lingunin. Hallelujah. Ang kalagayan ng pamilyang ito ni Brother Nonoy. Tulungan mo, Panginoon, ang kapatid na ito. Ang kanyang may bahay, Sister Maricel, ay bigyan mo po ng deliverance, kumpletong kagalingan at kalusugan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Pagalingin mo siya sa HEPA, pagalingin mo siya, Panginoon, sa lungs problem at sa lahat ng kanyang mga pinagdadaanan ngayon sa oras na ito. Ikaw lamang ang tangi at higit niyang makakapitan at malalapitan, Panginoon, na siyang aming itinataas ngayong umaga. Katagpuin mo, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Hallelujah. Sa iyong pangalan, pinagkakaisaan namin ito. In the name of Jesus Christ, we pray. Hallelujah. Amen. Ganon din, Panginoon, kay Angel sa back pain na kanyang nararanasan sa oras na ito. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay at wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Ganon din ang kompletong kalusugan sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga apo. Kalusugan din ni Celeste. Hallelujah, sa kanyang health, nila Aba at ni Arkesia. Sa lahat ng loved ones namin, Panginoon, hallelujah, na nakikipagbaka. Hallelujah, maging kila Camila, bigyan mo ng patuloy na talento ang bata, kalusugan, maging si Nola. Hallelujah, sa kanyang paglaki, ay ibigay mo, Panginoon, ang karakter ng iyong salita. Ganon din sa aming mga loved ones
at sa aming mga mahal sa buhay na siyang aming dalahin at patuloy na dinudulog sa iyo, Panginoon, ang kapayapaan, ang kaligtasan ng buong sambahayan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mensahe mo mula pa kanina. Binabalik namin sa iyo ang buong kapurihan, kaluwalhatian sa iyo. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. God bless you all. Dismiss na tayo. Pangalan ng Panginoon. God bless you all. Magbatian tayo sa kanyang pangalan.
Sobrang cute ng